Bible on Psalms 29 verse 11. Praise the Lord. The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Siya ang nagbibigay ng lakas sa kanyang bayan o sa kanyang mga anak. The Lord will bless His people with peace. Itong peace na ito ay hindi ko makalimutan yung hiningi ni Mrs. Trinidad na aking na-met sa Manila when Sister Lida Lacanlale asked me to have a prayer house service doon po sa Quezon City. At nung nagtapos po akong magbigay ng Word of God, dahil yung pamilya na pinuntahan namin is so rich, no? Mayaman. Talagang mikaya. Sila yung isa sa may-ari ng Victory Liners. Alam niyo naman yung Victory Liners, napakarami nilang mga buses. Maganda. Talagang established na yung kumpanya na yan. Nung nag-ask ako sa kanya ng prayer request before I will make my closing prayer, isa lang ang hiningi niya. At doon ko na-realize, you cannot buy such thing. Kasi kung mabili niya yung hinihingi niya, kaya niya kasi may pera siya. Pero doon ko nalaman na need niya yung isang bagay na yan which the money cannot afford to buy. Alam mong hiningi niya? Isa lang. Peace, sabi niya. Pastor Chis, please pray for peace. Excuse me lang, dahil lang. So yung peace ang hiningi niya na i-pray ko para sa kanya. So ibig sabihin yan, you cannot buy peace. Hindi mo kayang bilhin ng pera ang kapayapaan. Kapayapaan meaning to say that is a so-called tranquility. Yung bang meron kang peace of mind, meron kang magandang kondisyon ng iyong isip, iyong damdamin. Pag sinabing peace, that is worry-free. No? Wala kang di kabalakan. Secured ka, protected ka, assured ka, everything. Dito man sa sanglibutang ito, lalot na sa kabilang buhay, may mga tao na natatakot mamatay because they are uncertain. Hindi nila alam kung maliligtas sila o hindi. So takot sila. Meron silang fear, meron silang worries. Meron ding iba, malaki ng pera sa bangko, maganda na ang negosyo. May fear pa rin sila. Mga babagsak yung kanilang negosyo. Yung iba, nakarating na sa mga highest level of position ng kanilang trabaho, may fear pa rin sila. So, peace that secured your entire living. Yun yung nagbibigay sa iyo ng talagang assurance. Now, saan natin makukuha yan? And who can do it for us? Sino ang makakagawa niyan para sa atin? Saan natin maaasahan yan? Anong sinabi dyan? Basahin natin sa Isaiah 26:3. Praise the Lord. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Yan. How God will make you and keep you in peace.
And what kind of peace He can give you? Perfect peace. Imagine, pag sinabing perfect peace, there is no such percentage na takot ka, balisa ka, abala ka. Wala. Talagang mapi-feel mo talaga na mayroon ka talagang kapanatagan ng iyong isip at kapanatagan ng iyong puso. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. So, isa itong tao na ang kanyang isip ay naka-stay sa kanya. So, this is faith. This is relationship with Him. This is in connection or connectivity with God. This is a so-called access with Him. No? May access ka eh. Para bang mag-apply ka ng trabaho, may access ka doon sa pinaka-highest officer. Lalo't na nagsabi siya na paghanap ka ng trabaho sa company na ito, habang nandyan ako sa pwesto, ako yung pinaka-highest officer. Ako yung magdi-decide sino yung tanggapin o hindi. Punta ka lang sa akin. So, ibig sabihin, yung tao na pinangakuan niya, he has relationship with him or with her. And he has good relationship, and that person has good relationship as well to him. Ganon din sa ating buhay. Kung meron tayong good relationship with God, and God has good relationship with us, itutok natin yung ating isip sa Kanya, at tayo ay mag-trust sa Kanya because He trusted in thee. Praise the Lord. Hindi tayo bibiguin. Kaya perfect peace ang maibigay ng Diyos sa lahat ng mga bayan niya o mga anak niya na magpakailan pa man maganda ang kanilang relasyon sa Panginoong Diyos. Alam niyo, hindi basta-basta ang ating Diyos na magsabi ng ganyan na privilege. This is only for the children of God na talagang nakikita niya na naniniwala sa Kanya. Nakikita niya na nananalig sa Kanya. Nakikita niya na talagang karapat-dapat dyan sa Kanya. Kaya, tingnan mo si Lord Jesus, pagkaharap niya ang kanyang mga disipulo. Sino yung mga disipulo ni Lord Jesus Christ who forsook everything just to follow Him? Sino yung mga disipulo ni Lord Jesus Christ who are following Jesus wherever He goes? Saan man siya pumupunta? So, maganda yung relasyon ng mga disciples sa ating Panginoong Hesukristo. Except lang kang Judas Iscariot dahil masama yung kanyang isip at plano against sa ating Panginoong Hesukristo. But the rest of His disciples, tingnan mo magipag-usap si Lord Jesus Christ sa kanila, iba doon sa mga ibang tao kaysa sa kanila. Siya nagbibigay ng assurance sa kanila. Siya nagbibigay ng mga good promises sa kanila. Siya nagsasalita sa kanila plainly, but to others in parables. So, makikita mo, let us join among the people of God, the children of God who believe Him, whose mind is stayed on Him because they trusted in Him. So, yun ang ating gawin para maangkin din natin yung perfect peace na yan. Praise the Lord. At yan ang binibigay ni Lord Jesus sa kanyang mga mananampalataya at mga sumusunod sa kanya. Basahin natin. John 14:27. Praise the Lord. Peace I leave with you.
My peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yan. Pag sinabing, peace I live with you, iiwan ko ang kapayapaan sa inyo. So, hindi ko kunin sa iyo. Ibigay niya sa iyo, iiwan niya sa iyo. My peace I give unto you. Not as the world giveth. Remember, this is peace of God. This is peace of God. My peace, Jesus said, I give unto you. I live unto you. Hindi basta-bastang peace ito, kapayapaan ito. Worry free, kumbaga pa. Sa buhay sa sanglibutang ito at sa kabilang buhay, you are secured. Godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is, wala kang problemahin. And the life that which is to come, wala ka ring problemahin. In terms, the life that which is to come, i-receive ka niya sa kanyang kingdom. In terms dito sa sanglibutang ito, He will give you assurance of provision. He will give you assurance of good future. He will give you assurance of all necessities will be provided. Saan ka pa hahanap niyan? Saan ka pa makakakita niyan? At kung sakali mang may kasama tayo sa buhay na kukunin niya, bigyan niya tayo ng understanding. Hindi tayo magmumurmur, hindi tayo magkukomplain, hindi tayo sama ang loob. Kasi bibigyan niya tayo ng clear understanding. Nung nag-serve pa tayo kay Jesus, hindi nangako ang Diyos, hindi na tayo mamamatay sa physical. But He prepared for us everlasting life. Praise the Lord. So lahat ng anggel ng buhay natin, wala tayong i-complain sa Diyos. Everything are clear, everything are true, everything are accurate. So, lahat ng buhay natin, walang sabit sa ating isip, sa ating puso, na meron tayong i-murmur, meron tayong i-complain, meron tayong samang loob, meron tayong bigat na loob sa buhay natin. Wala yan. Kasi ang Diyos nagbibigay sa atin ng clear understanding. Praise the Lord. Kaya, purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Purihin natin siya. Kaya, yung kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo, ibibigay niya. Paano si Lord Jesus Christ nagbigay sa atin ng instruction or assurance na huwag tayong mabalisa sa ating bukas. Huwag tayong mabahala sa bukas natin, sa future natin, dito man sa lupa, doon man sa kabilang buhay. Pero huwag nating ilagay sa isip natin na forever tayo dito sa mundo. Huwag. Magkakamali ka dyan. Huwag nating isipin na dito sa mundo, mag-last tayo ng masyadong matagal. Nagkamali ka dyan. Ihanda natin yung isip, puso natin. May mauna, may mahuli. Ganun man lang ang buhay natin. Tingnan mo yung anak ko, yung firstborn ko. Anong sabi ko kay Lord Jesus? Lord, kung ipapahiram mo pa sa akin ito, I would be very happy. But if you decide that He will take ahead of time, before the time that we expect, so be it, Lord. Basta ligtas siya. Basta nasa kamay siya. I tell you, there is peace in my heart. Praise the Lord. Let us always believe lahat ng mga sinasabi ng gospel. Kaya itong gospel, ito yung magsisecure sa atin ng peace. There is no such that will cause you to be sad, to be in trouble, to be in anxiety. Hindi. Kaya, purihin natin ang ating Panginoong Diyos in everything. Kung si Paul ang pasabihin natin, for me to live is Christ and to die is gain. If it is gain, why you should be sad? Praise the Lord. Bakit tayo magiging sad sa buhay pag may mga kinuha ang ating Panginoong
Diyos. God knows what is best for us. Kaya huwag tayong mabahala what will be tomorrow. Basahin natin. Matthew 6:34. Praise the Lord. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Yan. Huwag kayong mag-isip anong magiging bukas. Hayaan nyo ang bukas mag-isip sa mga bagay ng kanyang sarili. Enough na sa araw na yan ang kasamaan. So, ibig sabihin yan, ano yung kasamaan sa araw na yan? Gagawin niya ng Diyos na good. Tomorrow na naman, mag-isip ka na naman ng kasamaan, God will make it good. Huwag kang mabahala. Praise the Lord. God will do it for you. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. At maliban dyan, walang challenge sa buhay natin na hindi natin kayang daigin. No? Walang mga hamon sa buhay natin na hindi natin kayang daigin. Necessities, lahat ng mga pangangailangan natin. Health, protection, lahat. Alam mo, ang mga tao na gumagastos ng malaki para lang ng security ng kanilang buhay. Papakabit ng CCTV, nag-hire ng security guard, shifting, three shiftings, kasi 24 hours, i-divide mo yan sa 8 hours. So, tatlo. They spend too much for security. But, dyan sa ating Panginoong Diyos, siya yung ating number one na protector. Praise the Lord. Siya yung mag-iingat po sa atin. Kaya, let us have peace in our heart, in our mind. Then, i-commit natin sa Diyos ang ating hinaharap sa sanglibutang ito. Siya yung sasagot ng lahat ng ating needs, no? Yung mga pangangailangan natin. Basahin pa natin John 16:33. Praise the Lord. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Yan. Ano pala ang sinabi ni Lord Jesus Christ? In me ye have peace. Pero in this world, if you choose the way of the world, ye have tribulation. Kaya sabi diyan, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Dinaignan niya ang sanglibutang ito. Gagawin niya tayong mga overcomers sa sanglibutang ito. Kaya kapit tayo, tutok tayo sa ating Panginoong Diyos. Yung good relationship natin sa Kanya, lagi natin niyang proteksyonan, lagi natin niyang patibayin lagi. Walang bagay sa sanglibutang ito na hindi natin kayang daigin. By the counsel of God, by the wisdom of God, by the truth of God, lahat yan, maintindihan natin. Walang bagay na hindi natin maintindihan magpakailan pa man. We can move on. Praise the Lord. Pag sinabing move on, alam mo yung move on? Wala makaka-stop sa iyo. Praising God. Wala makaka-stop sa iyo. Rejoicing in God. Wala makaka-stop sa iyo. Hoping in Him. Wala makaka-stop sa iyo. Loving God. Serving God. Ganun. Kaya lahat ng buhay natin ay secured tayo sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo ba na walang bagay na anuman dito sa mundo na makakahiwalay sa atin. At pag ang Diyos ay nandito sa atin, anong sinabi dyan? Basahin natin. Romans 8:31. Praise the Lord. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Yes. If God is in favor of you,
if God is for you and not against you, He is for you. Pag sinabing God is for you, for your protection, for your provision, for your health, for your everything, lahat, siya yung para sa iyo. Now, who can be against you? Sino yung will against you that will succeed? To destroy you, to make you sad, to make you sorrowful, to make you faint, na manghina ka? Wala. Bakit? Bakit wala? Basahin natin. Romans 8:35 hanggang 39. Praise the Lord. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of Christ, of God, which is in Christ Jesus our Lord. Yan. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, if God is for you, if God is for me, if God is for us, if God is for anyone, dahil naniwala sa Kanya, dahil nanalig sa Kanya, whose mind is stayed on Him, because he trusted in Him, meron kang peace, because none can separate you from Him. None can separate you from His love. Imagine that, hindi basta-basta yan. Kaya nga, sinabi dyan, who shall separate us from the love of Christ? What is the love of Christ? Eternal life. What is the love of Christ? Your future here on earth. What is the love of Christ? Peace that the world cannot give you. That is the love of Christ. Sino makakatanggal sa iyo dyan? Tribulation? No. Distress? No. Persecution? No. Famine? No. Nakedness? No. Peril? No. Sword? No. It is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. He will make us above them. He will make us to overcome them. He will make us stronger than them. Praise the Lord. For I am persuaded that neither death, tandaan nyo yan, kahit kamatayan, hindi yan makamove, because God will give us clear understanding what death is all about. Death, that is transformation of anyone from corruptible to incorruptible. Death, that is an elevation of your being from lower to the highest level. Praise the Lord. Ganun. Move on. Hindi kayo nakasabit pa sa isip mo para mabigat pa, para hindi pa mamatanggap. Para bagang there is something na wrong nangyari. No. Do not consider such like that. Wag. Kasi nag-against ka na. Para bang pinipikit mo na yung mata mo sa tinuro ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Wag. Wag. We have to join the wisdom of God, the power of God, na kahit kamatayan, wala yan. It will never change your mode, yung mode natin sa ating Panginoong Diyos. Loving Him, serving Him, praising Him, glorifying Him. Move on tayo. Kahit kamatayan, nor life, kahit buhay, hindi yan makakamove. Alam mo naman yung buhay sa sanglibotang ito. There are difficulties, there are necessities, they cannot move you. Ano pa? Nor angels.
nor principalities. Sino itong mga angels na ito na posibleng mag-separate sa atin from God? These are the fallen angels. Principalities. Who are these principalities? This is both spiritual and literal. Principalities, kings, in authorities, yung mga superior mo sa trabaho mo, they are in principalities. They cannot move you. They cannot separate you from the love of Christ. Praise the Lord. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Nasa harapan sila ng mga principalities or mga matataas na ranggo. Walang nakaseparate sa kanila sa Diyos. God is still their promotion, their Savior, their protector, their provision, or provider, lahat na. Walang nakaseparate. Nor powers, kahit paanong mga kapangyarihan dito, government, private sector, power of darkness, power of any powers in this world, nor things present, kahit sa present natin na kalagayan, nor things to come sa ating hinihintay na future, hindi yan. Wala. Nor height, nor depth, ano man yung mga matataas, malalalim, nor any other creature, kahit ano pang mga ibang mga nilalang, shall be able to separate us from the love of God. Hindi yan sila makakaseparate sa atin from the love of God. What is the love of God? Eternal life. What is the love of God? He is our provider. What is the love of God? He is our peace. He is everything sa buhay natin, which is in Christ Jesus, our Lord. Ganun. Kaya ng Diyos i-renew yan every day. Basahin natin. Lamentation 3:22 hanggang 24. Praise the Lord. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is his faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in him. Yan. Dahil sa kanyang awa, hindi tayo lahat na lipul. Dahil ang kanyang compassion hindi nabibigo. Bago sila bawat umaga. Napakadakila ng kanyang pagtatapat. Ang Panginoon ay aking portion. Ang aking, sabi ng aking kaluluwa. Kaya ako aasa sa Kanya. To God be the glory. Praise the Lord. If God is your portion, what are His? Are yours? Oh, hindi basta-basta yan. The kingdom, the blessings here on earth, the protection, whatever that you have yung bang kailangan natin. Kaya sa puso natin, sa isip natin, huwag tayong maging troubled. Huwag tayong maging balisa. Para kang godless, para kang walang Diyos. Huwag tayong mag-question. Para kang walang sagot yung mga nangyari sa buhay mo. Huwag tayong mag-complain, para ka namang hindi mo na-attain yung satisfaction galing sa Diyos. Praise the Lord. O, kaya, i-welcome natin. Ano yung talagang naka-state sa kanyang katangian na hinahayag niya sa atin para sa ganun, ang buhay natin ay mapayapa. Praise the Lord. Meron tayong kapayapaan, and that is perfect peace. So, anong gawin natin? Basa. John 14:1. Praise the Lord. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Yan. What is the importance of this verse? Maniwala ka sa Diyos na nasa langit. Maniwala ka rin sa Kanyang pinadala. Jesus Christ at this time is being sent by God. Maniwala ka sa Diyos na sa langit. Maniwala ka sa sino mang ginagamit na pinapadala ng Diyos sa buhay mo. Para sa ganon, last verse, anong result?
2 Chronicles 20 verse 20. Praise the Lord. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Yan. Praise the Lord. Gusto mong ma-establish? Believe in God. Gusto mong mag-prosper? Believe his prophets. Believe his servants. Believe his sent. Yan yung mga pinadala ng ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Talagang meron tayong perfect peace. Meron tayong tinatawag na kapayapaan. The Lord will give strength unto His people to be an overcomers. The Lord will bless His people with peace, to have the assurance, to have the security. Kaya sabi ni Jesus, do not wag kayong matakot sa anong bukas. Fear not for tomorrow. Let the morrow think of itself. Hayaan nyo na yung bukas mag-isip. Sino palang nag-iisip para sa bukas natin? Ang Diyos. Sino pala ang responsible sa buhay natin? Ang Diyos. Sino pala ang may kakayahan sa bukas natin? Ang Diyos. Sino pala ang magbibigay sa atin ng taglay nating glory, strength, victory? Ang Diyos. So, kaya stay your mind on Him. Trust in Him. And He will make you and give you perfect peace. Praise the Lord. Pag sinabing perfect peace, napaka-tiwasay ng ating isip, ng ating puso. And we can move forward. We will look what is ahead. At ang Diyos na ang bahala magbibigay sa atin ng lahat ng Kanyang ipapagawa sa atin para yung buhay natin na naiwan pa sa sanglibutang ito, maging fruitful tayo. Maging kapaki-pakinabang tayo para sa Diyos. Pleasing tayo sa harapan ng Diyos. So, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Focus on Him. Stay on Him. Your mind. And trust in Him. 100%. He will be our everything. He will be our peace. We will be an overcomers sa sanglibutang ito. Madaig natin ang lahat. And none can separate us from the love of Christ. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all